Magandang araw po sa inyong lahat, mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Ka Emong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Habang naglalakad kami ni Manong ay panay ang tanong ko kung paano niya ako nahanap at kung ano ang ginagawa niya sa gitna ng kagubatang iyon. Nako, iho! Gumagawa kasi ako ng uling ngayon. Habang nagsisiga ako ng kahoy, saktong narinig ko ang mga yabag mo. Kaya sinundan ko ito upang alamin kung sino ang pumasok sa teritoryo ko. Paliwanag pa ni Manong, ang tinutukoy siguro nito ay iyong mga oras na tumatakbo ako habang hinahabol ako ng mga putakte. Mabuti na lang at nakita ko si Manong dahil kanina pa ako nauuhaw. Umaasa akong baka may tubig man lang siyang naitatabi. Pagsapit namin sa bandang unahan ay isang malawak na taniman ang bumungad sa akin. Tanaw ko sa tabi ng puno ng nyug ang ginagawang uling ni Manong. Isa itong malaking bato na may mga panggatong sa ibabaw. Habang pinapausukan ng apoy sa ilalim na nilalagyan ng kaunting puwang. Matatanaw rin sa di kalayuan ang isang maliit na kubo na sa pagitan ng tarangkahan ay may dalawang nakatayong puno, isang santol at guyabano. Nahulaan ko kaagad iyon dahil kabisado ko na ang mga puno sa amin. Doon siguro ako gagamutin ni Manong kasi pinatahak niya ako papunta sa direksyong iyon. Habang naglalakad, ay may nadadaanan din kaming mga pananim na gulay sa bandang kanan. May iba't ibang uri ng gulay, gaya ng kamatis, sibuyas, sitaw, talong at okra. Sa bandang kaliwa naman ay taniman ng palay. Siguro mga kalahating ektarya lang ang lawak nito, sapagkat kakaunti lang ang tanim noon. Nasabi ko tuloy sa sarili ko na napakaswerte ng buhay ni Manong dito kasi ang dami niyang mga tanim. Hindi na siya magugutom kahit habang buhay pa siyang manirahan dito. Bukod sa magagandang tanawin ay napakasariwa pa ng hangin sa paligid. Kaya kahit sino ay hindi mag-aatubiling manirahan dito. Ilang minuto ang nakalipas ay dumating na rin kami sa bahay ni Manong. Pinatuloy niya ako sa loob at pinaupo kaagad sa isang parehabang upuan katabi ng parisukat na lamesa. Pumasok si Manong sa kanyang silid, kaya naghintay lang ako sandali sa pinakasala ng kanyang bahay. Habang naghihintay, ay pinasadahan ko ng tingin ang kabuuan ng bahay ni Manong. Maliit ito at simple lamang, yung tipikal talaga na kubo na makikita sa probinsya. Ang maganda nga lang dito dahil malinis at naka-arrange ang ilang mga kagamitan sa bahay ni Manong. May maliit itong kusina sa bandang kanan na nakadikit lang sa kwarto niya. Medyo maluwag ang sala dahil wala namang ibang gamit na nakalagay dito. Yung lamesa niya ay pangdalawahan lang ang pwede. Siguro mag-isa lang siya sa bahay, kaya maliit lang na lamesa ang ginawa niya. May napansin rin akong mga sako at tapayan sa may sulok malapit sa kusina. May laman itong langka at marang dahil nakadungaw ang dulo ng iba rito. Hindi nga nagtagal ay lumabas rin si Manong ng kwarto. May dala itong maliit na bote na may lamang langis at iba't ibang uri ng ugat ng punong kahoy. Umupo ito sa kabilang side ng lamesa. Tapos binuhusan niya ng kaunting langis ang palad niya. Saan mo ba balak pumunta, bata? Tanong pa ni Manong, sabay marahang ikiniskis sa mga palad niya ang langis. Sa Kanlaon po, maiksing sagot ko pa. Sa bundok ng Kanlaon? Abay, ba't mo naman naisipang pumunta roon? Pagtataka ni Manong habang dahan-dahan niyang ipinapahid ang kanyang kamay sa mukha ko. Animoy hinihilamusan niya lang ako
Tapos may sinasambit siyang salita na hindi ko maintindihan. May mahalagang bagay lang po kasi akong pakay sa lugar na iyon at kailangan ko iyong makuha sa lalong madaling panahon. Paliwanag ko pa kay Manong. Ba't parang nagmamadali ka? Ibig mo bang sabihin, iyong dignum ang pakay mo? Nagulat ako sa sinabi ni Manong. Ha? Paano niyo po nalaman ang bagay na iyon? Takang tanong ko pa sa kanya. Iniabot niya sa akin ang bote para mapahiran ko rin daw ang mga braso at binti ko. Tumayo si Manong at may kinuha siya sa kusina na parang lubid. Nilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa. Pinagmasdan ko iyong mabuti at aking napagtanto na hindi pala iyon isang lubid dahil may pagkakulubot iyon tignan, maitim na parang balat ng hayop. Ano po ang bagay niyan, Manong? Buntot ng pagi yan. Maari ang makatulong sa iyo sa tatahakin mong bundok. Hindi basta-basta ang pupuntahan mong lugar. Kaya nire-rekomenda ko sa iyong dalhin mo yan para may panlaban ka sa mga masasamang elemento na makakaharap po sa lugar na iyon. Mahabang paliwanag pa ni Manong, marahan kong hinawakan iyong buntot ng pagi at sandaling pinagmasdan. Magaan lang pala ito at hindi masyadong masakit sa kamay, kaya komportable akong hawakan iyon. Kung baga para lang iyong maiksing latigo. Bakit niyo po ito ipapahiram sa akin, Manong? Tanong ko pa rito. Nakikita ko kasi sa iyo ang sarili ko noon. Kung hindi mo na maitatanong, ako ay isang antingero. Pero hindi pa gaano kalakas at kalawak ang aking kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Ngunit sa iyo, masasabi kong magtatagumpay ka sa gawaing ito. Magiging isa kang mahusay na albularyo balang araw. Nakikita ko yan sa mga mata mo. Litanya pa ni Manong. Hindi ako nakasagot dahil medyo nalilito pa ako sa mga sinasabi niya. Heto, tingnan mo. Ipinakita niya sa akin ang kanyang medalyon na ginawa nitong kwintas. Manipis lang ito at kasing laki lamang ng barya. May pagka dark brown at may nakaukit na letra at simbolo sa paligid. Ito ang nagsisilbing proteksyon ko. Habang suot-suot ko ito, ay walang sinumang elemento ang nakakalapit sa akin. Takot at ilag ang masasamang nilalang rito dahil masusunog sila rito ng buhay. Isa itong agimat na proteksyon sa mga bala. Maaari ka rin itong gabayan at ingatan laban sa kampo ng kadiliman. Alam mo, sa nakikita ko sa iyo, may isa kang gabay bata, isang engkanto na palagi kang binabantayan. Mahabang saad pa ni Manong. Grabe naman kayo, Manong. Isa rin ba kayo manghuhula? Paano niyo naman nalaman? Gulat na tanong ko pa. Dahil nakikita ko siya ngayon. Ayan oh, nakatayo sa likuran mo. Nakangiting sagot pa ni Manong. Agad naman akong napalingon at nakatayo nga si Agum sa likod ko. Tahimik lang din na nakikinig sa aming pag-uusap. Ni hindi ko malang naramdaman na naroon pala ito. Ganun pa rin ang aura niya. Seryoso kaya nakakatakot tignan. Para itong halimaw na umahon sa impyerno para lang manakot. Napakaswerte mo dahil nagkaroon ka ng ganyang gabay. Kahit isa siyang pula, dama ko na may kabaitan siya sa kanyang puso. Kaya ingatan mo siya, bata. Huwag mo siyang hayaang mawala sa iyo. Litanya pa ni Manong. Maraming salamat po sa mga bili ninyo. Pati na rin dito sa bagay na ipapahiram niyo sa akin. Hindi ko po makakalimutan ang kabaitan niyo sa akin, Manong. Sagot ko naman sa kanya. Naku, walang anuman, bata. Basta mag-iingat ka palagi. Ay teka nga pala, ano nga bang pangalan mo, iho? Tanong pa ni Manong. Emong po. Maiksing sagot ko pa sa kanya. Ako naman si Isko. Natutuwa akong makilala ka, Emong. Sabay inilahad ni Mang Isko ang kanang kamay niya. Malugod ko naman na itong tinanggap at kinamayan. Sige po, Mang Isko, tutuloy na po ako.
Paalam ko pa sa matanda at tumayo na ako para umalis. Mabuti pa nga, baka gabihin ka pa kasi sa daan. Sagot niya naman sa akin. Ay, teka po manong, pwede po ba ako makahingi ng tubig sa inyo? Kanina pa kasi ako nauuhaw eh. Nahihiyang pakiusap ko pa rito. Naku, ikaw talagang bata ka. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kanina ka pa nandito. Umiiling na nagtungo sa kusina si Mang Isko at nilatag niya sa harapan ko ang isang pitsil na puno ng tubig at baso. Agad ko naman yung inabot at mabilis kumuha ng tubig sa pitsil. Halos makalimang baso din ako bago ko tigilan ang pag-inom. Pakiramdam ko ay preskong-presko na uli ang lalamunan ko noong mapawi ang aking uhaw. Matapos ang kabutihang loob na ipinakita ni Mang Isko sa akin, ay masaya na akong lumabas ng kubo niya. Kinawayan niya pa ako sa malayo habang ako ay naglalakad, papasok na sa kakahuyan. Bit-bit ang buntot ng pagi. Pagkabalik ko sa gubat ay nagpatuloy na ako sa paglalakbay. Sinuyod kong muli ang masukal na kagubatan, kung saan ilang oras din akong nagpalakad-lakad hanggang sa marating ang unahan ng kakahuyan. Natatanaw ko sa bandang dulo ang isang nakakasilaw na liwanag kung saan indikasyon na malapit ko nang marating ang bundok Kanlaon na tinutukoy ni Commander Tikyo sa akin. Pagsapit ko sa may bukana ay bumungad sa akin ang malakristal na tubig ng Sapa. Mukhang low tide pa noon dahil may nakikita akong mga bato na nakadungaw sa ibabaw ng tubig. Kaya panaka-naka lang din ang pag-agos ng tubig. Ang sarap sanang maligo, kaso nga lang baka naman gabihin ako. Nakakatakot pa naman at napakahirap maglakad sa dilim. May misyon pa akong dapat na pagtuunan ng pansin, kaya isinantabi ko na muna ang pagsasaya. Napakakomplikado din mga pa sa gabi, lalo na at di baterya lang ang dala kong flashlight. Baka may kung ano pa akong masalubong. Nakakatakot ang ganun. Kahit hindi ako nakaligo ay busog naman ang paningin ko sa magagandang tanawin sa buong paligid habang ako ay naglalakad sa batuhan. Napakalinaw ng tubig. Yung tipong parang nakatayo lang ako sa harapan ng salamin. Naglalakad-lakad ako sa gilid noong Sapa at nakaabot ako sa parting mabuhangin. Ibang klase yung lambot ng buhangin doon, parang kasing lambot ng pulbo na ang gaan sa paa. Yung tipong kahit magtatakbo ka at madapa ay hindi ka masasaktan sa lambot nito. Sa sobrang ganda ng lugar ay para bang itinago itong paraiso sa gitna ng kagubatan. Mas maganda pa ito kung susumahin sa mga gubat sa pelikula. Walang panama ang linis ng lugar dito, pati ang linaw ng tubig na hindi ka magsasawang tignan. Subalit sa kabila ng kagandahan at malaparaisong lugar, ay may nakatago itong kababalaghan na lingid sa kaalaman ng karamihan. Sa patuloy kong paglalakad, ay narating ko ang bahagi ng bakawan. Nasa gilid lang ito ng talon, ngunit sala-salabid ang mga sanga ng ugat nito at karamihan ay nakalubog sa tubig. Nakakapagtaka man tingnan, ngunit ayon sa mga matatanda ay matagal na itong nakatanim dito. Napakahalaga nito sa isang sapa dahil ito mismo ang nagsisilbing pader ng talon para hindi tuluyang lumubog sa tubig ang kakahuyan. Nagagawa nitong harangin ang gabahay na agos na nagtatakdang umapaw sa paligid. Kaya siguro hindi nakatakatakang meron ito sa gubat. Ngunit bihira mo lang itong makikita sa mga gilid ng sapa dahil kusa lang itong tumutubo. Ngunit kung minsan na may itinatanim ng mga taong nagpapanatili at nangangalaga ng kagubatan. Pagdating ko sa bakawan ay maingat akong tumawid papasok sa loob noon. Sala-salabid ang mga ugat at sanga ng bakawan, kaya napakahirap talaga ang maglakad at tumawid rito. Bukod sa dalawang paa ay kinakailangan mo ring gamitin ang dalawa mong kamay para makalusot sa makikipot ng mga sanga nito.
Gayunpaman, hindi naging hadlang ang salasalabid na bakawan para hindi ako magpatuloy sa misyon ko. Ilang metro na ang nararating ko nang umagaw sa aking pansin ang isang nabubulok na puno na nakalubog sa gitna ng bakawan. Pagkatapak ko sa puno ay naisipan ko munang huminto dahil dito madalas magtago ang mga alimango. Dahil nga wala akong dalang pagkain, ay napagdesisyonan ko na lang na manghuli ng alimango para may mapapak ako sa kinagabihan. Maswerte nga dahil nakahuli ako ng 2 alimango. Mukhang mga lalaki ito dahil matataba ang mga shells at ang sipit nito. Hindi naman ako nahirapan sa panghuhuli kasi pag ganitong mainit ang panahon ay natutulog lamang ang mga alimango sa umaga. Pumutol ako ng tangkay ng halaman, saka ko tinali ang mga alimango. Matapos kong maisabit iyon sa gilid ng bag, ay nagpatuloy na ako sa pagtawid sa mga bakawan. Inabot rin ako ng mahigit siguro kalahating oras bago nakalabas sa lugar na iyon. Matapos nito ay tinawid ko pa ang isang umaagos na tubig sa kabilang bahagi ng sapa. Sandali nga lang ako huminto para uminom. May mga malalaking bato pang nakaharang sa daluyan ng tubig, kaya hindi gaano kalakas ang pagragasa nito. Katamtaman lang ang lamig ng tubig, tapos umaabot ang taas nito hanggang sa tuhod ko. May lapad itong 5 metro siguro, pero hindi ko lang matansya kung gaano iyon kahaba. Pagkalagpas ko sa mga bakawan, ay bumungad uli sa akin ang kakahuyan. Isang masukal na kagubatan na naman ang babagtasin ko. Pero tanaw ko na sa di kalayuan ang sinasabing bundok Kanlaon. Siguro 1 o higit 2 kilometro lang ang layo nito, kaya ilang minuto lang din ang gugugulin ko sa loob ng kakahuyan na ito. Ngunit ang kaibahan nga lang nito sa mga gubat na pinasok ko ay wala akong nakikitang hayop na nagpapaggala-gala sa paligid. Yung naririnig kong tunog sa lugar ay medyo kakaiba, parang bago sa aking pandinig. Tapos panay galaw pa ang mga damo sa sulok na para bang may mga nilalang na nagmamasid sa akin. Hindi ko nga lang ito pinapansin kasi baka dala lang ng ihip ng hangin. Pero sumasagi rin sa isipan ko na malamang baka isa itong mabangis na hayop kagaya ng mga lobo. Medyo marami sila dahil marami ang kumakaluskus sa mga sulok-sulok. Mukhang may balak silang paligiran ako kasi walang tigil ang mga ito sa pag-aligid. Nagpatuloy ako sa paglalakad ngunit sinusundan nila ako kahit saan man ako magpunta. Minsan ay paiba-ibang daan ang nilulusutan ko para subukang iligaw ang mga iyon, pero hindi rin umubra kasi napapansin kong nakabuntot pa rin sila sa likuran ko. At mukhang wala yata silang balak na lubayan ako. Bumilis na ang mga paa ko sa paglalakad dahil natatakot na ako sa mga oras na iyon. Malapit na ring dumilim nang matanaw ko sa kanluran ang unti-unting paglubog ng araw. Lakad-takbo na ang ginagawa ko. Hindi na nga ako halos lumilingon sa likuran habang mabilis na binabagtas ang daan dahil maliban sa mga kaluskus ay may mga angil na akong naririnig. Yung mga ungol nila na parang tunog ng hayop at gutom na halimaw. Hindi na yata sila makapaghintay na sagpangin ako, kaya tinudo ko na talaga ang bilis ng aking pagtakbo. Halos lumipad na nga ako sa pagtakbo ko dahil sa takot na baka dumugin ako ng mga ito. Lumabas na nga yata ang kaluluwa ko dahil sa takot ko. Sa bilis ng pagtakbo ko ay para akong nakikipagkarerahan sa sarili kong anino. Biglang nagbago ang lahat nang makatapak ako sa paanan ng bundok Kanlaon. Nawala na parang bula yung mga sumusunod sa akin sa likod. Pagkalingon ko sa likuran ay nakakabinging ingay lang ang sumalubong sa akin. Nakakapagtaka lang. Sa hinuha ko pa ay malapit na nila akong abutan. Pero pagtapak ko sa bundok na iyon ay bigla na lang silang naglaho. Nakakapagtaka nga kung iisipin. Mukhang may kinakatakutan sila sa lugar kaya hindi sila tumuloy.
Hindi ko rin maintindihan ang nararamdaman ko matapos akong makatapak sa bundok na iyon. Parang bumibigat ang katawan ko o kaya para akong may pasan-pasan na mabigat na bagay sa likuran. Hindi ko maipaliwanag ang nangyayari pero isa lang ang sigurado ako. May kung anong misteryong nakabalot sa lugar ng Kanlaon. Pero sa kabilang banda ay nararamdaman kong ligtas naman ako. Yung pakiramdam ko ay iba. Yung tipong wala akong nararamdamang presensya ng kasamaan. As in wala. Habang naglalakad paakyat ay siya namang paglubog ng araw. Hanggang sa nabalot na ng kadiliman ang paligid. Kaya dinukot ko na sa bag ang dala kong flashlight. Tinatapat ko lang ito sa unahan habang tinatahak ang direksyon paakyat. Pagsapit ko sa kalagitnaan, napagdesisyonan kong tumigil na muna. Ramdam ko pa rin kasi ang pagod sa pagtakbo, kaya nagpahinga na ako. Isa pa, nagugutom na rin ako, kaya ibinaba ko na ang aking bag at kinalas sa pagkakatali ang 2 alimangong nahuli ko. Mabuti na lang at nakapagdala ako ng posporo. Kaya naghanap ako agad ng mga tuyong kahoy sa paligid na aking magagamit bilang panggatong at tanglaw na rin. Yung pinagpupwestuhan ko ay nasa gitna ng mga malalaking puno. Medyo hugis pabilog yung lugar tapos may mga halaman at damong nakatanim sa paligid nito. Hindi naman ako nahirapan sa pagsindi sa mga kahoy. Dahil sa may mga tuyong dahon rin akong nakuha na mabilis na nagningas noong sindihan ko ng posporo. Gumawa ako ng isang maliit na bonfire para meron akong tanglaw at init na panlaban sa lamig. Matapos ko nga makalikha ng apoy, sinalang ko ang 2 alimango. Tinuhog ko ang mga ito sa bandang tagiliran at pinagsama sa isang stick na kahoy. Medyo nalungkot nga ako kasi nakuha pa nilang gumalaw sa kabila ng stick na nakatusok sa kanila. Doble sakit siguro ang nararamdaman nila habang niluluto ko sila. Pero dahil nga sa gutom ako noon, kaya wala na akong choice, kundi lutuin sila ng buhay. Ilang minuto pa ang nakalipas, amoy ko na ang halimuyak ng nalulutong mga alimango. Nagkukulay dark orange ito dahil sa apoy na lumamon sa kanila. Hinango ko na ito sa apoy at itinabi para palamigin sandali. Habang naghihintay, ay dinagdagan ko pa ng mga kahoy ang apoy para hindi ako mawala ng liwanag. Di baterya lang ang dala kong flashlight, kaya pinatay ko muna iyon para hindi ako maubusan ng baterya. Sa sumunod na minuto ay kinain ko na ang inihaw na preskong alimango. Sarap na sarap ako dahil tama lang ang pagkakaluto nito. Hindi sunog kaya hindi rin mapait. Hindi nga nagtagal sa akin ang 2 iyon. Naubos ko kaagad sa loob lamang ng ilang minuto. Pagkatapos kong kumain ay aalis na sana ako nang biglang lumitaw sa harapan ko si Agum. Hindi na ako nagulat sa kanya. Normal na lang ang naging reaksyon ko. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Alam mo nang nakakatakot ang lugar na ito maglakbay. Hindi mo malang ako sinamahan. Ano sa tingin mo? Malapit na ba ako sa tinutukoy mong lugar? Tanong ko pa sa kanya. Oo, malapit ka na. Nasa tuktok lang yun ang bundok na ito. Papasukin mo ang isang matandang puno na matagal nang nakatayo sa tuktok. Minsanan lang itong makita ng isang pangkaraniwang tao dahil bihira itong lumitaw. Sa mga hinirang lang na kagaya mo lang ito magpapakita. Nasa ilalim nito ay isang yungib, isang kuweba na pinamamahayan ng isang lalaking tikbalang. Nakatira siya malapit sa nagliliwanag na bukal ng tubig. Mabait naman siya, pero mag-iingat ka pa rin. Medyo mainitin kasi ang ulo nito sa mga dayuhang katulad mo. Mahabang paliwanag pa ni Agum. Tikbalang? Ibig mo ba sabihin yung kalahating tao at kalahating kabayo? Gulat na tanong ko pa kay Agum. Oo, tama ka. Ganun nga siya. Maiksing sagot naman ito. Ano? Nagbibiro ka ba? Papapasukin mo ako sa lunggat na tikbalang?
Nagbibiro ka nga talaga siguro. Paano ko sipain ako noon papalabas? Pasensya ka na. Pero mahal na mahal ko pa tong tumbong ko. Ayokong magkanda yupi-yupi ang puwet ko sa sipa ng tikbalang na sinasabi mo. Kaya hindi na ako tutuloy. Malaking kalokohan lang pala itong pagparito ko. Hindi mo naman sinabi na ganito kadelikado at may tikbalang pa pala doon na nagbabantay. Tanggi ko pa kay Agum. Pero Emong, nandito ka na kaya ituloy mo na ang misyon. Pangako, tutulungan kita. Hindi ko hahayaan na masaktan ka ng nilalang na yun. Puprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Pakiusap pa ni Agum, kaya nagdalawang isip ako kung uuwi ba ako o hindi. Naisip ko rin na tama nga naman siya. Malayo na rin ang nilakbay ko para makarating lang dito. Kaya nakapagdesisyon ako na ituloy ko na lang ang misyon. Total na pasubo na rin lang ako, kaya wala na akong pagpipilian. Pero ito rin ang misyon ko na naging bukod tangi sa lahat dahil ito ang kauna-unahang pakikipagsapalaran ko sa pagkamit ng makapangyarihang bagay. Ang namumukod tanging proteksyon ko, ang Dignum. Sige, pumapayag na ako sa gusto mo. Sa isang kondisyon, wika ko pa kay Agum. Sabihin mo lang Emong at gagawin ko. Sagot naman ni Agum na tila kumpiyansang-kumpiyansa ito na magagawa ang isang bagay na hihilingin ko. Tumitig ako ng diretso sa mga mata niya habang naghihintay siya na bumuka ang aking bibig. Gusto kong turuan mo ako ng orasyon, yung kayang kumontra sa kulam. Nakita kong bahagyang ngumiti si Agum kaya napakunot ako ng noo. Hindi lang yan ang ituturo ko sa iyo, marami pang iba. Mga bagay na hindi kayang gawin ng mga pangkaraniwang mortal. Ituturo ko yun sa iyo lahat, basta ipangako mong hindi ka sasanib sa kaliwa. Tugon pa ni Agum. Ha? Anong kaliwa? Wala naman akong nabalita ang grupo ng mga taga-kanan at taga-kaliwa. Ano yun? Ang ibig kong sabihin Emong sa mga taga-kaliwa ay ang uri ng masasamang babaylan, albularyo, kulto at mga antingero. Sila ang nasa kaliwa. Ang nasa kanan ay ang mga lehitimong babaylan, albularyo na malinis ang hangarin sa pagkamit ng kaalaman. Walang ibang hinahangad kundi ang tumulong sa mga tao at puksain ang kasamaan. Paliwanag pa ni Agum. Sus, yun lang pala eh. Sige, nangangako ako. Hindi ako sasapi sa mga taga-kaliwa na sinasabi mo. Kaya tara na, tumuloy na tayo habang may oras pa. Baka nabuko na ako ni nanay na hindi pag-aaral sa bundok ang dahilan ng pag-alis ko. Siguradong hinahanap niya na ako. At pag uwi ko, ay mas mangangailangan ako ng proteksyon sa puwit ko para hindi malapnos kapag nilatigon ako ni nanay ng sinturon. Sambit ko pa at naglakad na ako, pero agad akong hinawakan ni Agum sa kamay. Nagtaka tuloy ako sa ginawa niya. Bakit? May problema ba, Agum? Tanong ko pa rito. Hindi ka pwedeng tumuloy ngayon, Emong. Malamang sa mga oras na ito ay gising ang tikbalang at binabantayan niya ang Dignum. Maaari kang pumasok sa loob kapag maliwanag na dahil iyon ang oras na nagpapahinga na siya. Kapag nagpumilit ka ngayon, mga sipa niya lang ang sasalubong sa iyo. Paliwanag pa nito kaya natigilan ako. Kung ganon, edi sige, susundin ko ang payo mo. Ayoko rin namang makatikim ng sipa ng kabayo. Baka malamog pa ako bago pa ako makauwi sa amin. Sagot ko pa kay Agum at umupo na ako sa harapan ng apoy para magpalipas ng oras. Habang nakaupo ay napansin kong umupo rin si Agum sa tabi ko pero isang di pa ang distansya niya mula sa akin. Nakakatuwa siyang pagmasdan sa posisyon niyang naka-Indian seat. Tapos tahimik siya na nakatitig sa apoy na parang normal lang na tao. Habang tahimik na nagpapahinga ay biglang sumagi sa isip ko yung oras na hinabol ako ng mga nilalang na hindi ko naman matukoy kung ano. Kaya naisipan ko yung itanong kay Agum. Agum, alam mo ba yung mga nilalang na humahabol sa akin kanina sa ibaba ng bundok? Oo, mga Sigbin. Sigbin?
Anong klaseng nilalang naman yun? Katulad mo rin ba sila na malalaki ang mga katawan at matatangkad? Hindi. Hindi ko sila kauri. Maliliit lang silang nilalang. Ngunit mas malaki sa mga aso. Hindi rin hihigit ang laki nila sa kambing. Paglalarawan pa ni Agum. Kung ganun pala, ay hindi sila nakakatakot na nilalang? Abay, kung habulin ako kanina daig pa ang mga lobo na gutom. Loko-loko din ang mga yun Mukhang naisaan ako. Hayaan mo pagbaba ko bukas. Pagbabatuhin ko sila kung sakaling makasalubong ko. Lagot talaga sila sa akin. Pagmamayabang ko pa kay Agum. Mong, huwag mo silang mamaliitin. Hindi mo gusto yung makita ang mangyayari kapag nakita mo silang galit. Ultimo ang mga aswang ay takot sa kanila. Sa haba ng kanilang kuko sa kamay at paa, ay kayang-kaya nila gumutay-gutay sa isang iglap lang. Babala pa sa akin ni Agum, kaya napalunok naman ako ng laway sa takot. Sinasabi mo bang nakakatakot din silang nilalang? Kabadong tanong ko pa. Hindi ko naman sinasabing nakakatakot sila. Sa katunayan nga niyan, may ilan sa mga albularyo na inaalagaan pa sila. Para din silang mga aso o pusa kung ituring. Kapag nagkaroon ka ng sigbin, magsasama ang inyong emosyon. Kapag nakakaramdam ka ng galit, ay magagalit din siya. Ganun din kapag malungkot ka. Kumbaga, magiging iisa ang inyong damdamin. Hindi lang aso at pusa ang may ganong emosyon, kundi pati rin ang mga sigbin. Kaya tatratuhin mo sila dapat ng maayos katulad ng pagtrato mo sa isang kaibigan. Mahabang paliwanag pa sa akin ni Agum. Nauunawaan ko na rin kung bakit hinayaan niya lang akong habulin ng mga sigbin. Marahil alam niya na hindi naman ako sasaktan ng mga iyon. Kasi kung may intensyon silang gawan ako ng masama, di sinunggaban na sana nila ako agad pagkapasok ko pa lang sa kanilang teritoryo. Habang naghihintay at binabantayan ang pag-ikot ng oras, ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Doon lang ako nakahiga sa gilid ng apoy habang tiwalang binabantayan ako ni Agum. Pagkagising ko sa umaga ay nabungaran kong wala na si Agum sa tabi ko. Napasulyap ako sa mga kahoy na pinulot ko noong gabi. Ngunit wala na ito at tanging abo na lang ang natira sa bonfire. Malamang inihagis na iyon lahat ni Agum sa apoy upang hindi ako ginawin at lamukin at makatulog ng mabuti. Napangiti ako konti kasi may pag-aalala din pala sa akin si Agum. Tumayo akong iginala ang paningin sa paligid. Wala naman akong nararamdamang kakaiba, bukod sa lamig ng simoy ng hangin. Dahil nga sa hindi pa noon tumataas ang araw at nababalot pa ng hamog ang bundok, kaya medyo malamig ang klima. Pagkatapos kong mag-inat-inat ng katawan ay pinulot ko na ang bag upang magpatuloy na sa pag-akyat sa tuktok ng kanlaon. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero parang ganadong-ganado ako sa pag-akyat. Yung tipong excited ako makarating sa pinakataas at malaman kung ano bang meron sa tuktok nito. Habang umaakyat ako sa itaas ay patarik naman ang patarik ang daan. May malalaking bato ang nakaharang sa daan kaya medyo nahihirapan din ako sa pag-akyat na parang pakiramdam ko ay anumang oras pwedeng mabuwal ang mga bato at bumagsak sa akin. Gayunpaman, hindi naging hadlang ang malalaking bato mula sa hangarin kong makaakyat sa pinakataas na bahagi ng kanlaon. Ilang oras pa nga ang nakalipas ay nakarating na rin ako sa pinakatuktok nito. Nalula pa nga ako sa taas nang mapalingon ako saglit sa ibaba. Yung taas niya ay kasing taas siguro ng 10 pinagpatong-patong na classroom. Kaya noon ko lang napagtanto na sobrang taas pala ng bundok na naakyat ko. Sa katunayan, ito ang pinakamataas na bundok sa buong lalawigan ng Negros. Nababalot pa ng ulap ang bandang tuktok nito, kaya malabo pa sa paningin ko ang itsura ng punong tinutukoy ni Agum. Matapos kong libutin ng tingin ang buong paligid,
ay nagpasya na akong umusad sa paghakbang. Ito yung puno kung saan sinasabi ni Agum na may isang kuweba sa ilalim nito. Ilang sandali nga lang ang nakalipas ay natatanaw ko na rin ang puno. Nakatayo ito sa pinakatuktok ng bundok na sa tansya ko ay humigit kumulang nasa 10 feet din ang taas. Tapos yung lapad naman nito ay tinatansya ko mga nasa 3 metro. Kahit siguro yakapin ng isang malaking tao ay hindi ito kayang mayakap. Akala ko nga ay maliit lang ito noong malayo pa ako, pero napakalaki pala noon sa personal. Nag-iisa lang iyon na nakatayo sa tuktok ng bundok na parang nakatirik lang na kandila. Nahihiwagaan ako sa itsura nito dahil may kung anong puwersa ang humahatak sa akin papasok. Habang papalapit ako sa puno ay may naaninag akong maliit na puwang sa ibaba nito. Hindi ko nga lang mapangalanan ang puno kasi pati ako, hindi ko rin maipaliwanag kung anong klase ng puno ang nakaharap ko doon. Sa tanang buhay ko ay noon lang ako nakakita ng ganoong puno. Ang kulay niya ay kakaiba, may pagka-dark red ito na parang pininturahan ng dugo. Bukod rito, yung presensyang inilalabas nito ay talagang nakakapanindig balahibo. Yung pakiramdam na para kang naglalakad mag-isa sa loob ng sementeryo sa gitna ng hating gabi. Ganun yung pakiramdam ko habang papalapit ako sa puno. Parang may malagim itong nakaraan na tanging si Agum lang ang nakakaalam. Kaya nga hanggang ngayon na matanda na ako ay hindi ko pa rin masyadong alam ang buong backstory ng puno na iyon. Basta ang nabanggit lang sa akin ni Agum na naging tirahan daw iyon ng mga mangkukulam noong sinaunang panahon. Sa madaling sabi, ang mga babaylan natin na siyang naging unang mangkukulam ang nanirahan sa lugar na iyon. Dito daw sila madalas magsagawa ng mga ritual na pag-aalay sa bathala na kanilang sinasamba. Pero hindi mga hayop ang kanilang iniaalay, kundi mga sanggol. Pagkatapos nila iyong iluto sa kawa, ay kanilang ihahandog sa Diyos-Diyos ang kanilang sinasamba para makamit ang kanilang hinihiling na kapangyarihan. Yung kapangyarihan nila ay walang panama sa mga mangkukulam sa ngayon, kaya nakakaya nilang lumipad sa ere at maglakbay sa ibang lugar. Ganun daw sila kalakas noong mga panahon na iyon. Pero malay ko din ba kung gawa-gawa lang iyon ni Agum para takutin ako? Mahilig din kasi iyong manakot minsan. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento na tungkol sa naging karanasan ni Kaemong, ang taong naging tagapangalaga ng isang medalyon na tinatawag na Tres Pico Dignum. Magsama-sama tayong muli sa karugtong nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.